Hello everyone, gagawa tayo ng video paano sundan yung boat, no? So ganito to. Dito pag pindot mo dito, ito pag pindot mo ito, makikita mo mga ito, ginagalaw ko yung cursor, diba? Ginagalaw ko yung cursor. So, itong arrow na to, itong may blue, yan mo makikita yung entry ng boat. So, ang nangyari kanina, ang boat nakasil lang, no? So, nagli-layer siya hanggang 0.03 lang, no? Nakikita nyo hanggang 0.03. So, ibig sabihin, hanggang 3 layer lang siya, no? Hanggang 3 layer. Ano ba yung layer? Ito yung ganito. Ang layer is ganito, no? Ganito yung layer. Ganito, no? Yan, ganyan yung layering. Itong by limit dalawa, tawag yan layering, no? So layering, it means para kang gumawa ng lasag na, no? Merong sa ilalim, merong sa itaas. So sa boat, pag nakita mo nakasil yung boat, example ganito, apat na nakasil, no? So tapos ikaw na late ka. Di ka nakapag-entry kanina kasi na late ka. So ang gawin mo, wag kang matakot mag-sell, no? Mag-sell ka pa rin kahit saang area diyan. Kasi naka 4 layers na 'yan. So ang advantage niyan, pag nag-sell ka, na late ka tapos nag-sell ka, tapos meron na siyang 4 layers, ang advantage diyan, itong first 3 na layer, ito first 3 is hindi wala ito so ganito rin yan. So ang last layer kasi is taas. So ang nangyayari ito, no? Itong first layer, second layer, third layer, hindi ka na draw down dito. So wala kang negative dito. So dito mag-uumpisa yung negative mo. Ito, pang-apat. So dito nakaligtas ka, no? Nakaligtas ka, na late ka. What if sir, yung pinakaunang layer talaga ako nagsumusunod. So tapos nag-draw down. So dito pinakauna ka, no? Dito ka, nakasunod ka dito, pinakauna. Ang nangyayari is hindi bumaba, so umangat. So pag umangat, ang gagawin mo lang is mag-sell ka ulit. Paano ka mag-sell? Ilang pips ka mag-sell, no? So sir, ilang pips ako bago ako mag-sell ng pangalawa? So ang ginagawa ko sa akin is 30 pips, no? Si boat, ang ginagawa ni boat 30 pips, minsan 100 pips. So ano ba yung 100 pips? So ganito, 3 0 5 6, no? 5 6. So naka-sale ka, tapos umangat. So ang gagawin ni boat minsan, hindi siya mag sell ulit sa 359, no? Hindi siya sa 359 plus 3. So plus 3 mo lang yan. So ang minsan ginagawa niya is plus 10, no? So imbis 3 plus 10 yung ginawa niya. So 56 plus 10 nagle-layer siya sa 66. So parang ganito yung ginawa niya, oh. Tingnan mo yung ginawa niya kanina dito. Close muna natin to. Itong layer na to, no? So kung napapansin mo, saan to? Yung meron siyang i-plus time natin. Yung layer niya na
doon siya naglagay sa pang 10 pips. Saan yun ha? Hanapin natin. 24 6 22. Ito, no? Ito. So, ito yung ginawa niya kanina, oh. So, ito 15. Nag-sale siya ulit sa 25, na. Sale siya ulit sa 25. 5, so ang ginawa niya 7 tapos 25. So, plus 7 mo lang. Plus 7 and plus 3. So, ang ginawa niya, no? Plus 7 and plus 3. So, ikaw, depende sa iyo kung anong kaya mong drawdown. So, ang ginawa niya, bakit siya nag plus 7 dito? Para hindi mag-drawdown yung sa gitna. Example, nag plus 3 ka, 18. So, 18, pag lumagpas pa, naging 22. So, ibig sabihin drawdown ka ulit sa 18. So, may 4 na naman na pips. So, may 4 pips ka pa. So, drawdown ka na naman ng 40 pips. So, ang ginawa niya, para hindi siya maduduble yung drawdown niya, is 15, tapos nag-add siya 722, no? So, 22 siya nag-add. Then, nag-add siya ulit ng layer pangatlo is 325. So, nag-35 na siya dito. So, dito, nag-exit siya, hindi siya nag-exit sa 15. Napansin nyo? Ito, hindi siya nag-exit sa 15. Ito yung first layer niya, di ba? Hindi siya nag-exit sa 15. So, nag-exit siya, dito siya nag-exit sa 23. Di ba? Bakit dyan siya nag-exit? Kasi, meron siyang 0.2. So, yung 0.2 niya, covered niya, ito, yung itong first, wala na to. So, covered na niyan. So, kung ititignan natin, ito, 25 minus 23 is, meron siyang plus 4 ito. No, ito yung total niya. 405. I-minus mo lang dito. No. Ito at ito. So ito naging meron pa pala siyang last entry, nag-0.03 pa siya. So ito i-plus mo lang 'yan. Ito plus minus mo sa itong dalawa. So kung i-minus mo, nagi-gain siya, no? So simple lang yung ginagawa niya. Minamanage niya lang yung lot size, tapos yung gap ng pag-layer niya. So sample ganito yan, oh. Sample, nag-sale yung bot, no? Dito, sample natin, ha. Dito nakita mo yung bot nag-sale. So ganito yung layer niya, no? Makita mo naman yan. So ganyan, no? Napapansin mo, kita mo layer niya ganyan. So pangalawa, so ganyan, no? Ito plus 3, ano mo lang yan, yung 26 i-plus 3 mo lang. So kaya ito, pangalawa is i-adjust mo lang sa 29. Ganyan lang siya kasimple. Ganyan lang, no? Ganyan lang. Then another na naman. So another, no? Add ka ito, another 3. Ganyan lang siya mag-layer, no? Tapos yung bilang mo bawat talo is ganito, 26 ay panalo pala, ay talo, okay, talo 26 plus 26 minus 33, no? I-minus mo lang yan. So pag example umangat, no? Umangat, so yung market umangat, gumanon, so matatalo ka, i-plus mo lang to, no? Ito first layer na to, ito ma-plus to, ay plus, i-minus mo dito, no? So talo ka ng 7. Sa first layer talo ka ng 7. Sa second layer, ito i-minus mo lang din dito, no? Kung saan yung price, saan siya tumaas. So, kung minus mo lang. So 29 minus 33, talo ka ng 4, no? 4. So
dito, pag umangat hanggang dito, ay dito, kung umangat hanggang dyan, itong layer na to, wala to. 0 lang to. So, talo mo, ito lang. No? 7 plus 4 pag umangat. So, dapat, bago ka mag-layer, i-calculate mo muna yung rest mo. No? Kasi hindi mo alam, baka biglang biglang umangat tapos di pala kaya ng kapital mo, di ka na-calculate, napasubra yung layer mo, tapos di kinaya, ang nangyayari is mauubos ka, no? So ganyan palagi, yan yung nangyayari sa mga newbie, no? Hindi nila alam mag-calculate. So dito, so kung sa bot, basta mag-sell ka lang hanggang mag-TP, no? So ang decision making is nasa iyo. Pwede ka mauna mag-TP sa bot kung profit ka na, or tulad mo ng TP sa bot, no? May TP na eh. So, may SL, may TP. SL ang TP. So pag ito nakita mo TP, i-total mo, ilagay mo lang dito yung TP mo, no? Pag ang bot is hindi nag-layer, kasi pag ni-layer po, nag-iba-iba po yung TP. Kasi ganito po yan, no? Kasi pag nakasunod ka sa bot, nagugulat ka, uy, nag-iba yung TP. Pag dumami ang entry niya, pag ganito, yan, dumami, ito tayo sa pinakataas, baka mabutan, no? Ito lang mo lang, ano. So, ito. So, pag dumami yung entry niya, ganyan, no, dumami na 3. Ang nangyayari kasi, pag ang market is umaangat, so andito na yung market, tapos naka-layer ka na dyan, no? Ang market andito na sa 70, tapos ikaw nag-layer ka dito sa ilalim, yan. Ang mangyayari, pwede mong i-exit pwede ka mag-exit ng maaga. So hindi mo na hintayin na pupunta pa dito sa ilalim ng first layer mo. So dito pa lang sa second layer, dito pwede ka mag-exit. Paano ka mag-exit dito, sir? Dito sa lot size mo, no? So kung napapansin mo itong boat, lumalaki yung lot size niya, oh, umabot siya ng 0.3, no? So umabot siya ng 0.3. So ikaw, wag kang matakot kasi yung boat, ang SL yan naka 50 pips, 500 pips. So every 50 points siya matatalo. Ganun lang. Simple lang. Ito yung guide mo, ito yung signal mo. So kung ikaw kasunod ka kanina, so meron ka ng 37 kung naka-pro ka, no? Paano, sir, pag naka-sense account ako? Gagabahin ko ba ito yung 0.01? Ang liit lang panalo ko, 37 lang. Pwede kang mag 0.05 umpisa, no? 0.05, 0.010. Kung ang kung ang tawag dyan, ang capital mo is nasa $40 lang, naka-sense, pwede ka mag 0.05, 0.010, 0.05 yung una. Ito, pwede ka ganito, 0.05, dalawa. Nag-layer ka, 0.5, 0.5. Tapos dito sa pangatlo, pwede ka mag 0.010. Dito sa pang-apat, pwede ka mag 0.10. Yan. Basta i-calculate mo lang, no? Calculate your race lang kung magli-layer ka, no? Gano'n lang siya kadali. So kung ano yung nasa dito, ano lang yung nakikita mo sa bot, yun lang sundin mo. Pag nakita mo sobrang rami na ng layer, sir, andito na, sir, hanggang dyan na, hanggang dito na, huwag kang matakot, mag-sell ka pa rin kahit anong price. Gets nyo? Ganyan lang yan. So pag naka-sense ka, kahit anong price, huwag kang matakot, no? Pag naka-pro ka, kahit anong price, huwag ka rin matakot. Bakit? Late ka na eh, andito ka na eh. Pag nakita mo ng dito, pag open mo, uy, harami na. So na-late ka na, so dito ka na mag-umpisa. So ibig sabihin, save ka. What if, sir, dito ako nag-umpisa sa pinakauna, tapos nag-draw down po ng mga rami. So ikaw, i-calculate mo yung rest mo, no? Itong mga lot size mo.
kung hanggang dito sa 10th layer, kaya ba ng kapital mo? No? Pag hindi kaya ng kapital mo, mag-cut loss ka, syempre. Diba? Mag-cut loss ka. Hindi mo kaya mauubos ka So, ang gawin mo, mag-cut loss ka. Sa 6 layer pa lang, i-cut loss mo na. Hindi mo kaya Diba? O sa 3rd layer pa lang, i-cut loss mo na. Depende sa iyo, no? Depende sa diskarte mo. Kasi itong bot, naka-design to na magtitipi siya. Tignan mo. Pag natatakot ka sa layering, tignan mo, hanggang 3 lang yan, no? Hanggang 0.03 lang ngayong araw. So, minsan, umabot na yung 0.07, no? Umabot ng 0.07 tulad nito. Tulad dito, no? Ito last week. Yan. Umabot ng 0.07, 0.04. So, ikaw, diskarte mo na yan. Sir, ayaw kong sumunod sa boot sa pinakauna. Hintayin ko muna siya mag-layering. Diskarte mo na yan. Diba? Diskarte mo yan. Hintayin mo muna mag-layering. So, dito, nag-layer siya dito. Dito, nag-layer siya. Dito, nag-layer siya dito. Nag-layer siya. Di ka pa rin nag-i-entry. Hinintay mo pa mag-layer siya. Layer. So, ano bang plano mo? Plano ko, sir, mag-layer ako, mag-i-entry ako pag naka-layer 4 siya. So, ganun lang. Simple. Entry ka sa layer 4. Kahit anong price. Nag-layer 4 siya. Mag-entry ka. Ganun lang. Pero pag dito, pinakauna, minsan nagtitipi siya Kasi yung yung strategy niya, scalp tapos swing materially, no? So, yung lot size niya times 2, no? Times 2 or plus 1 or plus 4 plus 2. Kung maganon yung lot size niya. So, ganun lang kasimple, no? Yung iba kasi hindi na niniwala sa bot kasi sabi nila, sir, nasunog ako sa bot. Siyempre, sino hindi mo susunog, di ba? Yung account mo, $10 lang, no? Ito lang, account mo. Ito, account mo, $10. Ganun lang. Tapos, yung lot size mo, nag-sense ka nga para yung lot size, ma-minimize mo, di ba? Ma-divide mo, ma-minimize mo, no? Lot size mo ng maayos. Kaso nag-lot size ka, para ka lang rin naka-pro. So, nagpuy 1.0 ka. Lot size 1.0. So, ano mangyayari dyan? Yung 1.0, 100 yan. No? Pag umatras, pag nakabay ka, tapos umatras, ang talo mo, 100. Ito, minus 100 na agad to. So, 900 na lang. Paano kung ang SL mo nilagay mo sa 60 pips? So 600. Ito, minus 600 na to. 600. Paano lang, yung tira sa'yo? Di 400. Di sino, di maubos dyan. Diba? So, kung maliit lot size, pag maliit yung lot size mo, nakaka-survive ka sa market. Yun nga lang, kung di ka naiinip. Yan lang yung trading, no? Kung di ka naiinip, survive ka sa market. Dito sa trading, hindi to pa madadalian kasi huwag kang mamadali sa profit. Kasi yung profit, pwede mong makuha ng malaking profit agad-agad kasi nag-higher lot size ka. Pero hindi lahat ng panahon aayon sa strategy mo yung market, no? Minsan na overconfident ka. So, tulad ng nangyari sa iba, no? Tulad din ng nangyari sa akin dati, na overconfident, so lang laki-laki ng lot size. So, nauubos, no? So, ngayon, kahit maglaki ako ng lot size, kahit anong lot size ko, alam ko na anong gagawin ko. Yun lang yung pagkakaiba ngayon. So, ganun lang po.